Kayo po ba ay fully committed sa Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran? Tayo po ba ay hindi nag-alinlangan na maglingkod sa Kanya? At ngayon, my brothers and sisters, yan yung topic na nais ng Panginoong Diyos na ma-share sa bawat isa ngayong oras na ito. Many people, my brothers and sisters, have a commitment to God, especially those who understand why God called them. The question is, are we really fully committed on how God called us to do? Kasi maraming tao na tinanggap nila si Kristo sa pamamagitan ng kanilang labi at pinaghahari daw nila sa kanilang puso. Pero ang tanong, nandoon ba talaga yung full commitment doon sa pagkakatawag ng Diyos sa atin? Alam mo na ba ngayon kung ano yung pagkakatawag mo talaga at kung saan ka nais ng Lord gamitin? Alam mo na ba ngayon kung saang ministry ka niyan nililinya? Kasi when you are fully committed on God's calling, God will tell you and God will direct you steps towards His calling. And He let you understand at ipapaunawa niya sa'yo kung bakit nilalagay ka niya dito sa pinapagawa niya ang mga bagay-bagay na ito. Remember, my brothers and sisters, that God told us to love Him with all of your heart and with all of your soul and with all of your mind. If we are fully committed, my brothers and sisters, then He said He would strengthen us. So mararanasan lang natin yung kalakasan na hindi natatapos, yung kalakasan na hindi nagbabago, yung kalakasan na nag-i-energize sa atin every day. That strength na tumutulong sa atin to survive this life, and that strength na nararamdaman mo ngayon, na kumikilos sa buhay mo kahit sa anumang sitwasyon ng buhay na meron ka. That strength is from the Lord alone. Ang lakas na yon ay sa Diyos lang pwedeng manggaling. So, kung madalas kang nanghihina, madalas kang napapagod, madalas kang nagsasawa ka na sa buhay, ibig sabihin nun ay wala sa'yo ang lakas na nagmumula sa Diyos. Don't we definitely need His strength to make through each day? Diba? Kailangan natin yung lakas na galing sa Lord. Kailangan natin yung lakas na yung siya lang, yung alam natin na pwede mag-sustain nun. Because we know that life is too hard by ourselves, my brothers and sisters. Ang hirap ng buhay na wala ang Diyos sa'yo. Hindi ko ma-imagine yung buhay na nabubuhay ka sa ibabaw ng mundong ito. Ni hindi mo alam kung ano yung mga susunod na mangyayari sa buhay mo. Ni hindi mo alam, wala kang ideya kung bukas ba ay buhay ka pa. Wala kang ideya kung yung mga ginagawa mo ay tama ba o mali. Kung yung mga pinapaguran mo ay ito ba ay talagang kailangan mong gawin o hindi? This is the time we need to learn what being fully committed means. God wants us to be committed to Him so that the world may know He is important to us. Kaya ito yung
tamang panahon na maunawaan natin na kailangan nating maging fully committed sa Lord para mas lalong masustain ang lakas na kailangan natin araw-araw. Na gawin ang mga task o mga bagay na inihanda niya para sa atin. At tatandaan natin na yun din ang magpapakita na siya ay mahalaga sa atin. Our commitment to Him is our witness. Our commitment to Him shows others how important He is to us, my brothers and sisters. That we give highest praises, honors, and glory to Him alone. Sapagkat, my brothers and sisters, yung lakas na nagmumula sa Diyos ay very visible sa ibang tao. Kung yung ibang tao nakakaranas ng pagod, 8 o'clock in the morning pa lang ay pagod na sila. Dahil ano ba yung nakakapagod? Ay yung mag-isip ng mag-isip, mag-overthink, mag-worry, matakot, maraming pangamba sa buhay. Yun yung mga bagay na sobra nakakapagod sa tao. Kaya nga ang tao nagkakaroon ng depresyon. Kaya nga yung tao sumusuko sa buhay sapagkat hindi niya tunay na natagpuan si Kristo sa kanyang buhay. Kaya kung makikita yung lakas ng Diyos sa atin at kung makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan natin na mga anak niya na tunay na nag-fully commit sa Kanya, ay mas lalo siyang mabibigyan ng parangal at papuri dahil nakikita ng marami ang kaibahan ng naglilingkod sa hindi naglilingkod sa Kanya. Amen ba, my brothers and sisters? So, ang key verse natin ngayon ay matatagpuan sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9. For the eyes of the Lord reigns throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. You have done a foolish thing, and from now on you will be at war. My brothers and sisters, ipikit natin ating mga mata at ipanalangin natin ang kanyang salita, ang kanyang mga salita ngayong oras na ito. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Ama, maraming salamat sa araw na ito, Father God. Maraming salamat, Lord. Dahil, Lord, pinaalala mo sa bawat isa, Father God. Pinaalala mo sa lahat na iyong mga lingkod, Father God, na dapat ay mag-fully commit sa kanilang mga sarili na paglingkuran ka, Father God. Lord, ipaalala mo lalo sa bawat isa, Lord. At ipuin mo ang puso ng bawat isa, Father God, na sa pamamagitan nitong topic na ipinababa mo ngayon, Father God, sa pamamagitan na iyong mga salita, Father God, ay ito ay maitanim sa kanilang mga puso at ito ay maiukit sa kanilang puso at isipan, Father God, at dadalo ito sa kanilang buong family, Father God, na magpatuloy silang maglingkod sa iyo at mag-commit, Father God, in the mighty name of Jesus. Lord, turuan mo, Panginoon, ang lahat. Ituro mo sa amin, Yahweh, ang iyong kalooban at ang iyong landas sa amin ay ipaalam. Turuan mo kami mamuhay ng ayon sa katotohanan sapagkat ikaw ang Diyos na aming kaligtasan. Sa buong maghapon ikaw may nasaan, Lord. Lord, you are in fullest control in our life. Lord, Father God, you will speak through my life ngayong mga oras na ito. Kung ano mo yung nais mong iparating sa bawat isa, Father God. Lahat ng papuri, Lord, pagsamba at lalhati, Father God, isa lamang, Lord, itong lahat, Lord, ay aming dinadalangin. I send it directly to heaven. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Yeah, praise God, my brothers and sisters. Hindi interesado si Lord sa nakaraan mo. Hindi siya interesado sa mga nakaraan na pangit mong nagawa. Pero interesado siya sa puso mo na talagang nagko-commit ka sa kanya fully. Kaya kung makikita mo ngayon, kung dati hindi mo nakilala ang sarili mo, kung dati nalugmok ka sa putikan, kung dati madalas kang nadapa. Pero kung nakikita mo ngayon na ikaw ay
nasusustain na ikaw ay nakakapagpatuloy sa buhay na ito at nararanasan mo ang matinding biyaya at grace ng Lord. It means that you are one of those who's in God is telling her in Chronicles chapter 16 verse 9 that you are one of those na nire-reach out niya para ikaw ay palakasin niya dahil nakikita niya na ang puso mo ay fully committed sa Kanya. Okay, my brothers and sisters, God wants us to be really committed to Him so that He can strengthen us to become what He created us to be. Yung lakas na meron tayo ngayon, yung lakas na nagmumula sa Lord, na nagsusustain sa atin ngayon, ay sinusupply niya para gawin natin ang kalooban niya, my brothers and sisters. Para gawin natin at lakaran natin kung ano ang inihanda niya na gawin natin sa mundong ibabaw na ito. In other words, if you honor Him, He will honor you. If you sow to God, He will allow you to reap from Him. If you say yes to Him, as He called you, He will use you mightily for His glory. So tandaan po natin, my brothers and sisters, kung tayo ini-honor natin si God, ini-honor din niya tayo, my brothers and sisters. At yung pag-honor niya sa atin, ipapakita po niya yan sa inyo mismo at ipapakita po niya yan sa maraming tao. At kung ano man ang itinanim natin para sa Diyos, hindi po papayag ang Diyos na hindi tayo umani sa kung anong itinanim po natin para sa Kanyang kapurihan. Amen ba, my brothers and sisters? At kapag nag-yes ka sa Lord, na ikaw ay tunay na susunod sa tunay na pagkatawag niya, ikaw ay gagamitin ng Diyos mightily para sa Kanyang kapurihan at hindi ito magiging hadlang. Ang distansya, ang layo at kung ano paman ang pupwedeng makita ng mata na maging dahilan upang hindi may sagawa ang plano ng Panginoong Diyos. Upang hindi mangyari ang nais niya, upang hindi mangyari ang pinlano niya. Sapagkat siya ay Diyos at lagi niyang gagawin ang nais niya at gagawin niya ang tulong na kailangan natin upang sa ganon ay maisagawa ang nais niya na magawa natin for His glory. Okay, my brothers and sisters, remember that commitments affects what your life will become or will be. Today, your life is the sum total of your previous commitments. Whatever you are today is what you have spent your time on becoming yesterday. Whatever you want to be successful in, you will have to commit time to it. If you are not committed to anything, you will not amount to anything. Kaya nga, my brothers and sisters, naririnig nyo ngayon, di ba? Ang uso ngayon, pwede silang maging sila. Yung mga kabataan ngayon, yan yung naririnig ko eh. Sila daw, pero no commitment. So tatandaan natin, my brothers and sisters, yung anumang klase ng relasyon, anumang klase ng bagay na walang commitment, ito ay walang halaga. Sapagkat pag sinabi mong commitment at dito talaga ay ibinibigay mo ang sarili mo. So pag walang commitment, ito ay walang halaga, wala itong kwenta. So wag kang maniniwala na may mag-alok sa'yo, mahal na mahal tayo, pero wala tayong commitment. Hindi totoo yun. Dahil ang tunay na nagmamahal ay nagko-commit. Yung tunay na nagmamahal ay may tunay na sakripisyo.
Amen ba, my brothers and sisters? So hindi ka po pwedeng maging matagumpay. Hindi ka pwedeng matagumpay sa isang parte ng buhay kung hindi mo ito pagtutuunan ng pansin. Kung hindi mo ito pagtutuunan ng panahon. So, mahalaga na tinanggap mo lang si Kristo sa buhay mo. My brothers and sisters, hindi mahalaga na tinanggap mo lang si Kristo sa buhay mo. Kailangan kilala mo siya at kilalanin mo rin siya at aalamin mo kung ano ang kaya niyang gawin. Aalamin mo kung saan kanya dinadala. Remember, my brothers and sisters, that Satan knows these things and does not want you to make any commitment to serving or honoring God in way. Why? Because he knows the eye of the Lord range throughout the earth to strengthen the earth, to strengthen those whose hearts are fully committed to him. Okay, my brothers and sisters, alam ng kaaway yon. Alam ng kaaway na pag nag-commit ka fully sa Lord, ikaw ay tutulungan ng Lord. Ikaw ay kanya laging palalakasin. At yon ang laging hinahadlangan ng kaaway sa atin. Dahil ayaw niya na magkakaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. At ayaw niya na nakikita tayong lumakas araw-araw at pinapalakas tayo ng Diyos. Take note, my brothers and sisters, to be fully committed, Jesus has to be first. Absolutely first. Hindi mo pwedeng sabihin na you are fully committed to God if you cannot do the first commandment, and that is loving God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. Okay, my brothers and sisters, kapag nagawa mo yon, doon mo pa lamang tunay na mararanasan ang spiritual strength na nanggagaling sa Lord, na maski anong sitwasyon pa ng buhay ang mangyari sa iyo, ay ito ay mapagtagumpayan mo ng may kakaibang lakas at may kakaibang kapangyarihan. At may kakaibang kilos sapagkat alam mo na ang Diyos na buhay na pinaglilingkuran mo at binigyan mo ng full commitment ay ang Diyos na laging gagawa ng paraan sa iyo. In Luke chapter 14 verse 26, if anyone comes to me and those not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. Okay, my brothers and sisters, yung kailangan talaga na maunawaan po natin na ito na wala dapat above sa Panginoong Diyos. Dapat ang Lord ang siyang number one sa atin. Yung relasyon na meron tayo with Jesus, na pinaghahari natin, siyang lubos sa ating buhay. Yun dapat ang mas mangibabaw sa atin. Hindi kung ano paman, kung sino paman. Yan yung pakatandaan natin, my brothers and sisters. Napaka-importante yan. Kaya in Exodus chapter 20 verse 3, you must not have any other God but me. You shall have no other gods before me. Thou shalt have no other gods before me. You are to have no other gods but me. Thou shalt have no other gods before me. So,
Ano ibig sabihin ng Lord? Jesus has all the right to ask for first place in your life because he made you. He loves you because he has a plan for you. He will help you accomplish it. Okay, my brothers and sisters. So, kung merong isang nag-iisang tangi na bubukod tangi na may karapatan maging first place, siya dyan sa puso natin. Dito sa puso natin, yun ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Sapagkat siya ang gumawa sa atin, siya ang nagmamahal sa atin, siya ang tunay sa ating puso. Siya ang may plano sa ating buhay. At tutulungan niya tayo para maisagawa iyon o magkaroon ng katuparan ang mga planong iyon. Siya ang namatay. He died for you and wants you to live for Him. So you need to make a commitment to Jesus and remind yourself of the scripture, my brothers and sisters. Kailangan po na andun talaga ang full commitment natin kay Jesus. Kailangan i-remind natin ang sarili natin araw-araw and we have to declare it and remind na talagang He is the first place in our heart, in our life. Kaya parehong ating mga pag-iisip, ating mga sasalitain, at ang ating mga nararamdaman ay nakalinya doon sa nais niya. In Psalm chapter 37 verse 4, take delight in the Lord and He will give your heart's desires. Okay, my brothers and sisters, before tayo magpatuloy, meron lang akong nais na i-share sa inyo na testimony dahil ito yung life verse ko, my brothers and sisters, Psalm chapter 37 verse 4, na kapag unang-una, my brothers and sisters, nagkaroon ako una ng desire. Actually, ang desire ko talaga, una ay maglingkod sa Lord. Kaya ako nag-retire sa Navy dahil gusto ko talaga ang nasa puso ko ay maglilingkod sa Kanya. Nawala akong kamalay-malay because of that, pagsusurrender ko at pagkukumit ko sa Lord ng buhay ko. Yun ay naging desire ko na i-commit yun sa Lord. Yun yung nais ko talaga na yun lang ang nais kong, ang desire ng aking puso na i-commit yun. Pero ngayon, ang napapanood ko, ang nakikita ko, ay kung paano kinatatagpo ng Lord lahat ng dinesire ng puso ko na akala ko ay hindi na nga mangyayari. Pero isa-isa pala itong tinutupad ng Diyos. Because of that strong desire na siya ay paglingkuran at yung desire na yon, kaya nagkaroon ako ng ganong desire because I fully committed and surrender my life to the Lord. At yon ang nakikita ko doon. Kaya hindi aksidente na ako ang nag-preach nitong part na ito, dahil doon naunawaan ko ang pagkilos ng Diyos at ang mga ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya my brothers and sisters, hindi ako nagtataka. May kapanatagan ako, kahit malayo ako, panatag ang puso ko, dahil kinumit ko ang buhay ko sa Diyos at nakikita ko live how God really give the desires of my heart. At hindi ko ini-expect na tatagal ako dito sa Chicago, my brothers and sisters. Pero ito talaga
ay dream ko noon na makapunta ako dito sa US. Pero ang naging heart ko lang talaga is to serve the Lord. At dahil sa heart na yon, for God's glory, dahil sa pusong iyon na pinaglingkuran ko, na sa pusong iyon na paglingkuran ang Panginoong Diyos. Kahit nandito ako sa malayo, ay nagagawa ko pa rin nagpagamit sa Lord para dyan sa Pilipinas. At kung sa iba't ibang lugar pa, so kahit sa Germany, kahit saan man, nagpapagamit ako sa Panginoong Diyos. So ibig sabihin, talagang hindi pwede limitahan si Lord. God is not limited on time, on space, kasi Diyos siya, pwede niyang sakupin ang buong mundo ng kanyang presensya. At ito rin ay maging encouragement doon sa mga nagbibigay ng maraming dahilan upang hindi makasunod at upang hindi magko-commit sa Lord. Kayo ba, mga kapatid, marami ka na bang desire na nakikita mo na nangyayari na mga yon sa buhay mo? O hindi mo pa nakikita? Ito yung tamang panahon para ipa-check mo ang isip mo at puso mo sa Diyos. Ipasuri upang makita kung siya ba talaga ang first dyan sa puso mo na yan, sapagkat malinaw ang kanyang salita that if you take delight in Him, He will give you your desire. Amen? Kaya kung hindi pa natin makikita yung dinidesire natin ay nangyayari, we need to let God check our heart. Okay, my brothers and sisters, in Proverbs chapter 3, verse 9, sinabi niya, honor the Lord with your wealth, with the best part of everything you produce. Kaya, my brothers and sisters, nakakayanan mo na ba na i-share ang anumang meron ka para sa iba? Dahil nais mong i-honor si God sa buhay mo, sigurado ako, meron pa dito na nag-alinlangan pang maglabas ng pera para sa tithes, nanghihinayang, malalim ang bulsa. Pag nagbigay ng tithes, piliin pa yung barya. Are you generous enough? Dahil alam mo, you are generous not because you are generous, but because you know that the Lord that you fully committed with owns everything in this life, even your life. Okay, my brothers and sisters, magbulay-bulay po tayo at tunay na tingnan natin maigi at ipasaliksik natin isa-isa sa Lord ang ating mga puso at patingnan natin sino ba yung number 1 sa puso mo ngayon. Kung tatanungin ka ng Lord, if God will see you face to face right now at i-scan yung puso mo, sino kaya ang number 1 na nandyan? So let us see the life of Job. Job 1:1-5. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters. And he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man
among all the people of the east. His sons used to hold feasts in their homes on their birthdays, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. When a period of feasting had run its course, Job would make arrangement for them to be purified. Early in the morning, we would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. Kaya, my brothers and sisters, basahin natin ang sa illustration that about sa buhay ni Job, that my brothers and sisters, ang ipinababa ng Panginoong Diyos dito, yung hindi lingid yung mangyari sa buhay ni Job na dumating na kaya siya na dumating siya na kaya siya naghandog ng mga first class na mga hayop sa Lord. Maghandog siya ng marami. Dati nawala tayong kamalay-malay. He's doing that dahil nakikita niya yung mga ginagawa ng kanyang mga anak ay hindi godly. Lagi siyang nagiinom, nagsasayahan, so wala siyang kamalay-malay na ang ginagawa niya ay nagbabribe siya sa Lord. Parang sinusuhulan niya si Lord. So, kaya nangyari yon sa buhay ni Job. Inalaw ng Lord na mangyari yon sa buhay niya. Pero ano yung nakikita natin dito? Na si Job ay naging courageous at nakinig sa mga pagre-rebuke ng Lord. At hindi niya ipinagdamdam yung pagkawala ng lahat sa kanya. Maging ang buo niyang pamilya, sapagkat sinabi nga niya na ang buhay ko ay hindi sa akin. Lumabas ako sa mundong ito na hubad at ako ay namatay din na hubad. Kaya, so, my brothers and sisters, na nakikita ko dito, yung lumabas ako sa mundong ito na hubad. So, ako'y aalis din sa mundong ito na hubad. Si ganun katindi yung humbleness ni Job. At dahil doon, natuwa ang Lord sa kanya, my brothers and sisters, na kahit walang ipinangako ang Diyos para sa kanya, ay buong pusong ibinalik ng Diyos sa kanya. Higit pa doon sa unang meron siya. Kaya nagkaroon siya ng 10 anak, nabuhay pa siya ng mas matagal. At lahat ng possessions na meron siya, mga gems, ginto, pilak, at maging mga alipin, at maging mga hayop na meron siya, ibinalik ng Diyos twice, times 2, sa kung ano yung meron siya dati. Tingnan nyo, dahil ba to sa trip lang ng Lord? Hindi kasi nakita ng Lord yung puso niya na hindi niya minamahalaga ang lahat ng nawala sa kanya. Dahil alam niya na ang buhay niya ay hindi sa kanya. At sinabi nga niya doon na wala siyang karapatan na magalit sa Diyos dahil ang buhay niya ay sa Diyos. So tandaan po natin, my brothers and sisters, lahat ng nawala sa kanya at ito'y dinoble pa nga. So, tingnan natin how to start full commitment to God, my brothers and sisters.
Paano sisimulan yung magkaroon ka ng buong commitment mo sa Lord? Unang-una, my brothers and sisters, talk to God first everything. That every day, dapat araw-araw tayo, my brothers and sisters, makipag-usap sa Kanya. Everyday siya muna yung una nating makausap. Kaya, my brothers and sisters, napakahalaga talaga, my brothers and sisters, na sa paggising pa lang natin, unahin na natin ang Panginoong Diyos. Unahin na natin makipag-usap sa Panginoong Diyos, my brothers and sisters. Talk to God in prayer before you talk to anybody else each day. It will help you keep everything in focus. It will remain you who's in charge of your day. Kaya, my brothers and sisters, kaya marami ang tao na laging parang akala mo ay sinabi nilang tulala o wala sa sarili. They cannot regain their focus. Bakit? Kasi sila malamang ay nagising dahil sa kanilang alarm clock. Pero hindi naman talaga sila nag-alarm para manalangin o para i-meet si Lord for the day. Alam nyo yung focus? Focus is having a right mindset. At yung focus na yon, nakita ko, is also a gift from God. Dahil nakita ko yan na kapag wala ka sa focus, hindi mo masusolusyonan yung mga sitwasyon na meron ka agad-agad. Dahil wala ka sa focus, hindi mo maririnig, hindi mo makikita kung ano yung pinapamalas ng Diyos sa iyo. Focus is a grace from God. So kung gusto mo na magkaroon ka nitong focus na tinatawag na to, kaya pala sa matagal kong paghahanap buhay, sa matagal kong existence bilang tao, nakita ko bihira yung tao na nakita na may focus. So dahil pala, you will only keep your focus if you are able to meet the Lord. Unang-una talaga ang Panginoong Diyos. If you are able to meet the Lord first thing of your day, yun pala yun. Yun pala yun. Pag-unahin mo ang Panginoong Diyos first thing of the day, magkaroon ka ng focus, my brothers and sisters. So kailangan po manawaan natin yun. Kaya, my brothers and sisters, lagi nating pakatandaan that talk God first every day. He became your partner on what you have to accomplish each day. Don't wake up because of your alarm clock, which set you to do whatever you think needs to be done on a day, then end up stressed and disappointed. My brothers and sisters, if you fail to finish according your time, di ba? Madalas ganun. Mag-alarm ka ng maaga dahil lahat ng mga gagawin mo, things to do mo, nakasulat na. Nagkakraming ka na. Every day, hinahabol mo yung oras para matapos mo lahat. Pero hindi mo nabigyan ng priority to meet the Lord first. Whenever you wake up, dapat siya ang inuuna natin. So that we are sure na sinasamahan niya yung araw na meron tayo. Yung araw na lumilipas na yon, sinasamahan tayo palagi ng Panginoong Diyos. So glory to God. So what else?
Remember, always start your day meeting the Lord bago ka makipag-meeting sa iba. Bago ka makipag-deal sa kung anong sitwasyon. Make it a point na nag-meet kayo ni Lord bago ang lahat, so that you can keep your focus, you can keep the wisdom from the Lord, and you can see things clearly because God is helping you to do so. Okay, my brothers and sisters, huwag yung kababangon lang, di pa nga nagtatanggal ng muta, di pa nga nagkakapanghilamos, nakipagchismisan na sa kapitbahay, nakipagchismisan na sa cellphone. Ang dami niyang nasasabi sa pagchichismis, pero sa Lord, wala pa. Nako, malayo ang marating mo dyan. So tandaan po natin, my brothers and sisters, pag wala si Lord, wala tayong kayang gawin. Tayo ay kulang, my brothers and sisters. Number 2, let your first thought be of God. Kaya lagi kailangan natin, my brothers and sisters, ang unang isip natin, pagdilat pa lang ng mata natin, si Lord na kaagad ang nakikita natin. Si Lord pa rin, at hindi si crush, hindi si utang, hindi si sasakyan, hindi si trabaho, kundi si Lord. The way you honor God will be the way He will honor you. If you put Him first, He will put you first. Amen? Kaya tandaan po natin, yan kung siya ang nauuna palagi sa isipan natin. Makikita natin na uunahin din ng Lord ang ating mga pangangailangan. Iko-connect niya tayo sa tamang tao, sa tamang sitwasyon. Makikita mo paano iko-commit ang mga bagay-bagay. Makikita mo na talagang siya yung gumagawa ng kaparaanan. If your first thought will be God every day. So makikita mo, because this is how God will honor you, because you give highest honor to Him. Ganon yun eh. Kaya, so kung pinapahalagahan mo ang Diyos sa buhay mo, lagi siya una, lagi siya yung inuuna mo. Bakit niya papayagan na ihuli yung pangangailangan mo? Hindi siya papayag. Tandaan natin yan, my brothers and sisters. So our first thought every morning or as we wake up is began with the Lord. Amen? Kaya, my brothers and sisters, honor God by loving and serving one another. Lalo na yung mga hindi kayang magbalik ng ating mga naibibigay. Hindi sila capable na gawin ang pagbalik. Yun ang nakakalugod sa Diyos. Kasi kung tutulong ka doon sa kaya kang suklian o kaya yung kaya kang gantihan, ay hindi yun pagtulong ang tawag doon. Hindi yun pagtulong ang tawag doon. Ay balance lang. You give and you take. Kaya, my brothers and sisters, pero pag you are able to use your time, you're able to reach out other people, you're able to give to others generously, give to others na hindi kayang magbalik at wala silang kakayanan, ay doon tunay na ang Diyos ay napaparangalan sa ating buhay. Kasi meron kasing iba, ang binibigyan yung mayayaman,
ang binibigyan yung may pera, baligtad. Dahil napakinabangan nila. So mali po yun, my brothers and sisters. Dapat yung bigyan natin yung mga tao o yung pagserbihan natin yung mga taong walang maisusukli sa iyo. So, number 4, seek God first in every decision in life. So sa ating mga pagdesisyon sa buhay, sa ating mga bawat gagawing mga desisyon, i-consult muna natin to sa Lord, my brothers and sisters. Consult God in every decision making. He knows what's better and good for us. He holds our future and everything is on His powerful hands. So kailangan bago tayo kumonsulta kung kanino sa kanya kung kanino tayo kumonsulta, sa kanya muna tayo lagi kukonsulta, my brothers and sisters, bago ang iba, bago ang lahat. Sa kanya tayo unang kumonsulta. Sa kanya muna natin dapat ito ibinibigay para sa ganon ay ituro ng Lord sa atin yung mga tamang tao, i-connect sa atin para masolusyonan yung mga sitwasyon na kinakaharap natin for the time being. Ayan. So, kailangan pong maging malinaw sa atin sapagkat kung alam mo na ang Diyos ang tunay na makapangyarihan sa lahat at ang nakakaalam ng iyong future ay may hawak ng iyong buhay. So siya yung may karapatan na makialam sa ating mga buhay. So ano yung conclusion natin, my brothers and sisters? In Psalm chapter 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So tandaan po natin na ito yung tamang panahon para mag-fully surrender tayo sa Lord at mag-commit tayo sa Kanya sapagkat hindi natin alam ang buhay. My brothers and sisters, our days are numbered. Ibig sabihin, hindi natin alam kung hanggang saan ang ating buhay. Hindi natin alam kung hanggang saan, kung hanggang kailan tayo mabubuhay. But if we fully commit our life to God, God will teach us to gain a heart of wisdom. So kapag fully committed ka sa Lord, ando doon lagi yung karunungan na nagmumula sa Kanya. Isusupply niya sa atin dahil hindi siya papayag na tayo ay sirain o pakialaman ng kaaway. So tatandaan natin yan, my brothers and sisters, that heart of wisdom will only be observed if you are fully committed to the Lord. And in Psalm chapter 39 verse 4, Lord, remind me how brief my time on earth will be. Remind me that our days are numbered, how fleeting my life is. So my brothers and sisters, ito po yung paano i-express ni King David sa Lord na sinasabi niya, i-remind mo ako palagi na maiksi lang ng buhay. Maiksi lang ang buhay. Na i-remind mo ako palagi na ang buhay ko ay may sadyang numero lang. Kung hanggang kailan lang ako pwedeng mabuhay. Ayan. Kaya, my brothers and sisters, ito po yung tamang panahon para i-remind po natin ang mga sarili natin na hindi tayo nabubuhay forever sa mundong ibabaw. Na ito ay lilisanin natin at tayo ay papasok sa panibagong buhay. Kaya ito yung tamang panahon para pagbulay-bulayan mo kung kanino ka dapat mag-full commitment, kung kanino mo dapat ibibigay buong puso mo.
buong isip mo, buong kaluluwa. Kanino ba? Kanino ba dapat o sino ba dapat yung number 1 sa puso natin? So lagi po nating ipanalangin sa Panginoong Diyos na i-remind niya tayo sapagkat hindi natin nalalaman ang paglipas ng panahon, napakabilis, higit lalo na ngayon, ang bilis ng panahon, ang bilis ng araw. Kaya kung gusto mo na malakaran kung ano ang itinakda ng Diyos sa buhay mo, ito yung tamang panahon na i-commit mo ng buo ang buhay mo sa Diyos and fully committing yourself to God. Okay, my brothers and sisters, yung pagkukumit mo talaga sa iyong sarili sa Panginoong Diyos, it means full surrender life. Kaya kailangan talagang buong-buo mong sinusurrender ang buhay mo sa Lord. At sinabi mo at sinasabi mo, Lord, ang buhay ko ay sa iyo, kagaya ng sinabi ni Job. Lord, ang buhay ko ay sa iyo, wala akong karapatang umangal, wala akong karapatang magreklamo, at ang kailangan ko lang ay magtiwala. Lumabas ako sa mundong itong hubad at ako'y lilisan sa mundong itong hubad din. At dahil doon, God bless Job more than what he has. Kaya kung gusto po natin na mangyari sa buhay natin, mararanasan natin ang pagkilos ng Lord sa ating buhay in full package. Ito po ngayon ang challenge natin for today. What man can give in exchange of his soul? Ano ang kaya mong ibigay sa Diyos kapalit na iyong kaluluwa? O sa Diyos mo nga ba ibinigay ang iyong kaluluwa, my brothers and sisters? Dahil kung hindi sa Lord, alam mo na kung anong kapalit niyan. Our days are numbered. Every day when we woke up, we exchange our life into what? Into whom? For what? Sa panahon na tayo'y bumabangon, my brothers and sisters, kanino natin ipinagpalit ang ating buhay? If we always fail to meet God every day, kanino mo binibigay ang kaluluwa mo? Kanino mo pinagpapalit ito? Para saan? Para ano? Para kanino? Dahil alam mo na ang buhay na ito ay dahil forever sa mundong ito. Hindi forever sa mundong ito ang buhay natin. Ito ay may katapusan din. So para kanino ka bumabangon? Sabi nga ng commercial, para kanino ang pagbangon natin tuwing umaga? Masasabi mo ba ngayon na ikaw ay bumabangon para sa Diyos, mga kapatid? Na pumili sa'yo, tumawag sa'yo, upang gawin ang mga nais niya? Ikaw ba talaga ay bumabangon para sa Kanya? O para kanino ka bumabangon every day? Para kanino mo talaga ipinagpapalit ang iyong kaluluwa? So whereunto whom you must fully commit your life today. Decide before it's too late, my brothers and sisters. Dahil kung hindi na darating sa sitwasyon na i-fully commit mo ang buhay mo sa Diyos, then exchange your soul to God. At kukunin mo kung ano ang nais niya na gawin mo para sa kanyang kapurihan. You can be sure that you will have everlasting life. Pag sinabi mong everlasting life,
After the life here on earth, you will still have the life next. But if you don't commit your life to the Lord, you don't fully committed, and then kanino mo pinagpapalit ang kaluluwa mo. So alam naman natin, dalawa lang ang pwedeng piliin. It's either you go later to the life that God has already promised, a life with Him, or a life without Him. So mamili tayo, mga kapatid. Pero kailangan ngayon po tayo mamimili at magdidesisyon sapagkat ito yung tamang panahon hanggat hindi pa po huli ang lahat. Ito na po yung tamang panahon upang tunay na mag-fully commit tayo sa Lord. When you say full commitment, there is no any hesitation. There is no question. Hindi ka na magtanong-tanong pa. There is no if. What if? What if? Diba? There is no but. There is no any complaint. Walking on what God wants to do through your life. Dahil pag binigay mo na ang buhay mo sa Diyos, ibig sabihin nun ay handa kang lumakad, handa kang lakaran ng nais niya ayon sa kanyang plano at ayon sa kanyang panukala at ayon sa kung ano ang kanyang itinakda na maganap para sa buhay mo. We cannot go away from God. Hindi natin siya kayang takasan. At hindi po pwede na yung agos ay kukontrahin mo. Nakita na natin yan sa mga naging buhay ng mga propeta. Nakita natin kung paano sila nag-oppose minsan at nag-o-object pa nga sa mga nais ng Lord. Pero anong nangyari sa kanilang buhay? Sila ay patuloy na kinakatagpo ng Diyos at ginagawa ng Lord ng paraan para sila'y makasunod at wag na po natin hintayin pag ganon maranasan natin yung mahirap na proseso na kagaya ni Jonah. Kinakailangan niya na mapunta pa sa loob ng tiyan ng isda para mapagbulay-bulayan niya na kailangan niyang sumunod sa Diyos. Huwag na po nating hintayin yung mga proseso na hindi natin sukat maisip ang pwedeng ganapin ng Diyos o pwedeng i-allow ng Diyos sa ating buhay. Huwag na po nating nasain yung nangyari kay Job. Ngayon pa lang, we pray and we really commit our life to God. Kaya pag ginawa naman natin to, ano yung pangako niya in 2 Chronicles chapter 16 verse 9. For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Patuloy na palalakasin ng Diyos ang ating puso at magkakaroon tayo ng kapayapaan at kapanatagan sa lahat na ipapagawa niya sa atin. So, handa na ba kayo ngayon? Handa na ba kayo, my brothers and sisters, na truly, fully, na i-commit ang buhay mo sa Diyos? Handa na ba kayo, my brothers and sisters, na paglingkuran ang Panginoong Diyos? Handang-handa na ba kayo? Meron na ba kayong mag-fully submit na ba kayo sa Panginoong Diyos ngayong mga oras na ito? Ay, my brothers and sisters, let's worship the Lord together. At sabihin natin, Lord, ang buhay ko ay sa'yo lang. Okay, my brothers and sisters, i-commit natin ang buhay natin sa Panginoong Diyos.
Well, my brothers and sisters, kayo po ay inanyayahan ko na sumunod sa panalangin na ito, ipikit ang ating mga mata at ideklara ng inyong mga labi ang mga panalangin ito. At ariin na ito'y sa inyo. Ideklara natin ang buong puso at ang mga sumunod lang sa panalangin ay yun talagang nagkukumit ng kanyang buhay fully sa Lord. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoong Jesus, ang buhay ko ay sa iyo lang. Itinalaga ko ang buhay ko, ang puso ko, ang isip ko, at ang lakas ko, Panginoon. At patawarin niyo po ako sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo na mga nakaraang panahon. Lord, linisin niyo po ang buhay ko. Itinalaga ko sa iyo ang lahat-lahat ko. Sa iyo ako nagtitiwala. Ikaw lang ang aking lakas. Ikaw lang ang aking provider. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang karunungan ko. Lahat ng meron ako ay galing sa iyo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y gamitin mo para sa kapurihan mo. I love you, Jesus. I love you, Father God. And I love you, Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. My brothers and sisters, habang nakapikit ang inyong mga mata, kung saan man kayo naroon, sabihin mo sa Lord ang gusto mong paglingkod sa Kanya. Sige, my brothers and sisters, sabihin mo sa Lord, nakikinig siya, my brothers and sisters. Ano bang gusto mong gawin ng Diyos sa buhay mo? Ano bang gusto mong paggamit ng Diyos sa iyo? Sige, kapag ikaw ngayon ay nagtalaga ng buhay, then the Lord will gonna bless you and He will help you fulfill your promises, my brothers and sisters. Tutulungan ka niya na matupad mo ang iyong mga pangako, ang mga pangako mo sa Kanya. Lord, dinggin po ninyo ang dalangin ng lahat at katugunin niyo po ang lahat ng mga ito. At Panginoon, bigyan mo kaming lahat ng lakas na amin pong matupad ang lahat ng amin pong mga pangako na mamamahalin ka ng buong puso. Maglilingkod kami sa iyo na wala kaming pinipiling sundin. Bagkus talagang buo, nananasain ko na talagang fully na ako ay makasunod sa iyo. Magiging tapat kami sa iyo. Higit sa lahat, we will always give what is the best of us. Kung ano yung the best na meron kami, Panginoon, yun ang siya naming ihandog sa iyo. Salamat po, Panginoon. At Lord, pagalingin niyo po ang inyong mga anak, manatiling malusog ang pangangatawan, lalo-lalo na yung mga lingkod at lahat na mag-fully submit sa inyo, Father God, mag-fully commit sa inyo, Father God. At pinapadaloy ko, Father God, ang kagalingan sa lahat na nagtalaga ng buhay, manatiling malusog at walang mawawalan ng trabaho sa inyo. Magkakaroon kayo ng magandang negosyo o kahit ano pa man ang dinalangin nyo ngayon, my brothers and sisters. Magkaroon kayo ng masaganang pamumuhay, masayang pamilya,
walang apektado sa inyo na anumang sakit na gustong pumasok. You are protected by the Lord, my brothers and sisters. Remember, God's protection are always with those people who put their trust in God. Okay, my brothers and sisters, you are super blessed today. Stay healthy, stay blessed. You are healed now in Jesus' name. Lahat ay magsasabi ng Amen, Amen, and Amen. And